Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, August 4, 2026. Grabe, maulan-ulan po guys, may low pressure pa rin po. Yan, nag-stop na nga po mag-work ang mga workers kasi lumakas na naman po ang ulan. Sana po guys hindi bumaha at umapaw yung ilog kasi baka mawawash out yung ibang mga gamit nila, mga materials at yung mga nakatambak na mga lupa dyan sa likod ng retaining wall. For sure mawawash out po yan pag lumaki po ang ilog. Grabe, ang laki na rin po ng improvement dito. After a week nung nag-update po tayo dito at ito po ang latest development niya. Yung retaining wall na po na yan na ginagawa nila ngayon ay halos matapos na po. Doon po sa bandang taas natin ang Barangay Santolan and Barangay Bagumbayan segment. Meron din po tayong update dyan guys. Sa mga gusto pong mapapanood ang iba pang update sa ibang segments ng Marikina River Flood Control Project ay nasa aking previous video lang po. So far, ang level ng ilog dito ay nasa normal pa lang naman po. At hindi po ganun kalabo ang ilog ngayon. Sana nga guys, no, hindi po talaga bumaha. Pati dito sa side ng Barangay Bagumbayan, grabe, ang laki na rin po ng improvement. Ang taas din po ng retaining wall dito, nasa 5 to 6 meters din po ang taas. Kaya kung matatapos na po yung flood control dito, malamang ay hindi na po sila basta-basta babahain. Kasi sa taas naman po niya natibay. Dito na po tayo sa side ng Barangay Bagumbayan. Ayan guys, oh, kitang kita po dito ang mga bakal na gamit nila na tad-tad po ng bakal para sa retaining wall. Napakaganda pakagawa ng mga rebar. At ginagamitan pa po nila ito ng sheet pile na napakahaba, nasa 20 feet po ang haba. At napakabaon po yan sa malalim kaya napakatibay po ng foundation ng mga retaining walls po dito. Kahit bumaha man o lumindol ay hindi po ito basta-basta masisira kasi pulido po ang pagkagawa ng mga contractors. Sa mga hindi po nakakalam, ang mga contractors ng Marikina River Flood Control Project ay Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang mga workers naman po ay mga Filipino, kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan.
Ang kabuuang project naman po from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City, kung nasaan po tayo ngayon, ay funded ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Kabilaan po ang project guys, kaya napakalaki po ng project ng DPWH o ng ating pamahalaan. Kudos po sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project, lalo na sa DPWH at mga LGU. So far sa likod ng retaining wall na ginagawa nila dito ay hindi pa natatambakan ng mga lupa. Tatambakan po nila ng mga lupa yan, at sa bandang taas ay makakaroon ng pathway at meron din pong concrete railing. Magkakaroon din po dito ng mga hagdanan, tulad din po sa ibang segment na may mga hagdanan. Kasi hindi lang po ito pambaha, kundi pasyalan na rin po natin. Kaya napakaganda po kung matatapos na po yung kabuuang project. Ayan, yung retaining wall naman po dito sa side ng Circular Verde. Ayan, ang laki na rin po ng improvement. Halos matapos na rin po dito ang pagtatambak nila ng mga lupa. Ayan guys, oh. May natira pa pong hindi pa nila nagawang retaining wall. Drainage system po kasi yan dyan. At baka magkaroon din po dyan ng hagdanan siguro. Kaya nila hinuli. Dito sa segment ng Barangay Bagong Bayan and Barangay Manggahan ay halos makumpleto na po dito. Marami pong nagsasabi na ang pinakamaganda at pinakamatibay na flood control project ay dito sa Marikina River. At no doubt po yan guys, kasi kung napapanood naman po natin yung mga update natin, talagang ma-amaze po kayo sa tibay at ganda. Knowing naman po na mga Japanese construction firms po ang mga contractors at bawal po sa kanila ang substandard. Kaya maasahan po talaga natin na high quality ang kanilang mga projects. Dito na po tayo ulit sa side ng Barangay Manggahan. Dito na area, wala po tayong nakitang mga workers nagtatrabaho kasi nga po may low pressure. Yung mga lupa naman po na natitira dito, later on ay tatanggalin po nila yan. Ginagawa po kasi nila ng yard at kalsada. At dito naman sa mga gilid ay tatambakan po nila yan ng mga bato na malalaki. Dagdag tibay po. Siguro hindi na makakaroon ng concrete bamboo railing dito sa may river walk. At mga bato na lang po ang ilalagay nila.
Ayan o, ang taas na rin po natambak nila ng mga lupa dito sa likod ng retaining wall. Ayan po. Siguro yung pathway niyan, i-level nila sa ground ng mga factory or mga warehouses. Tara guys, punta na naman po tayo doon sa Circulo Verde Bridge. Doon po sa tapat natin. Nandito na po tayo sa Circulo Verde Bridge. Palabas po ito papuntang Amang Rodriguez Avenue in Pasig City. Isang private bridge po ito ng Ortigas Land. Pero ino-open po nila para sa public. Yun nga lang may timing at mga private vehicles lang po ang pwedeng dumaan dito. Time check 5 PM local time. Dito naman na side ay matagal na po itong nakumpleto ang retaining wall dito. Ang kulang na lang po ay ang pagtambak ng mga lupa dito sa likod ng retaining wall. Ayan po. Pero safe na po ito guys kahit magkaroon po ng mga baha. Kasi meron po silang braces na ginawa. Ayan po. Ayan, dito naman sa side ng Barangay Manggahan ay meron pong mga workers nagtatrabaho. Dito na lang naman po na portion ang hindi pa natapos yung retaining wall. Pero konti na lang po ay malapit na po itong matatapos.
Doon lang po tayo galing kanina. Sa tapat natin ang F. Manalo Bridge. Diba guys, napanood na po natin no, na ang laki na rin po ng improvement dito. Halos makumpleto na po ang mga retaining walls. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin, madadaanan po ang mga lugar ng San Mateo, Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City, at iba pang mga lugar. Marami nga pong nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan ng Sierra Madre as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal quarrying, illegal mining, illegal logging at iba pa. Kaya nagkaroon po ng soil erosion. The moment na umulan, bumagyo at bumaha, ang mga lupa ay napupunta po dito sa ating mga ilog. Kaya bumababaw po siya. And good thing, meron po silang regular dredging, lalo na sa side ng bayan ng Marikina. At sa ibang mga segment, napapanood po natin guys no, na meron po silang ginagawang dredging project. Napakaswerte po ng mga taga Marikina City, Quezon City, and Pasig City. Kasi hindi po basa-basa ang kanilang kontraktor, kundi mga Japanese construction firms. At nakikita naman po natin na napakataas po ng mga retaining wall. Nasa 5 to 6 meters ang taas. Kaya maibsan na po ang kanilang pangamba pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha. Hindi na po basa-basa aapaw ang ilog dito guys. At sana nga po ganito katibay at kaganda lahat ng mga flood control natin sa buong Pilipinas. Ito po ang pinakadulo ng Marikina River Flood Control Project. Ayan po. Ayan naman po sa kanan natin ang Marikina River West Bank. Madadaanan po ang Parklinks, Bridgetown, Rosario at iba pang mga lugar. Palabas po yan papuntang Pasig River. Ito naman po ang Manggahan Floodway. Palabas po yan papuntang Laguna, Dibay. Sarado po ang floodgate ngayon. Napaka-importante talaga tong may floodgates guys no, para ma-control din po ang tubig baha. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Manggahan Floodway ay panahon pa po ito ni former President Ferdinand Marcos Sr. Hanggang ngayon ay napakinabangan pa rin po natin. Kaya napakaganda po talaga pag high quality ang project, talagang magtatagal po ng ilang years. Ito naman po ang F. Manalo Bridge. Temporary bridge nga lang po ito. Meron daw itong right of way issue dito sa side ng Barangay Bagumbayan. Kaya ginagamitan pa lang po nila ito ng steel sheets. Kaya napakadulas po lalo na pag maulan. 2 lanes lang po ito at sabi nga ng DPWH, kung maayos na po yung right of way issue dito ay gawin na raw po nilang 4 lanes. Ang tagal na rin po itong Steel Bailey Bridge. Hindi pa rin po nila naayos siguro ang right of way issue. Kaya hanggang ngayon ay temporary bridge pa lang po siya. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction.
ng flood control project in Barangay Manggahan, Pasig City and Barangay Bagumbayan, Quezon City segment as of today, August 4, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po at hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.